Let's open the Bible, John chapter 16. Buksan po natin sa Biblia, sa 1 po, Kapitulo 16. John chapter 16, verses 1 to 4. Sa talata 1 po hanggang 4. We will read together, alternately, with Brother Ian. Kaya basahin po natin ang salitan. Verse 1, ang mga bagay na ito'y sinabi sa inyo upang kayo'y huwag matisod. At ang mga bagay na ito'y gagawin nila sapagkat hindi nila nakikilala ang Ama o ako man. And 7 to 11, alternately. At sa verse 7 hanggang 11, salitan po ulit, gayon may sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, makakabuti sa inyo na ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, ang mga aliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y umalis, siya'y susuguin ko sa inyo. Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Tungkol sa kahatulan, sapagkat ang pinuno ng sanlibutan ito ay nahatulan na. And verses 20 to 22, Ganyan din po. alternately. Sa verse 20 hanggang verse 22, salitan po ulit tayo. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na kayo'y iiyak at tatangis, subalit ang sanlibutan ay magagalak. Kayo'y malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan. Kayo sa ngayon ay may kalungkutan, ngunit muli ko kayo makikita. Magagalak ang inyong puso at wala makakapag-alis sa inyo ng inyong kagalakan. And verse 33, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. So these verses are main verses in chapter 16. Kaya ito po mga talata na binasa natin, ito po yung mga pangunahing talata sa Kapitulo 16. So before Jesus died on the cross, he had the Last Supper with his disciples. Kaya bago po mamatay si Yesu Kristo sa krus, kanya pong ipinagdiwang yung huling hapunan kasama yung kanyang mga alagad. And disciples are really worried and afraid. Ngunit yung mga alagad po niya, talaga pong sila po ay nababagabag at natatakot. That's why Jesus gave them the many promises and comforted them. Kaya binigyan po sila ni Yesu Kristo ng marami pong pangako at inaliw po sila. So in chapter 16, Jesus promised, when He leave, the Holy Spirit comes. Kaya dito po sa talata 16, ipinangako ni Jesus na kapag siya'y umalis na, isusugo niya po yung mga aliw. And Jesus said, there must be the persecution. At sinabi din po ni Jesus na meron po talagang pang-uusig. But not to be embarrassed and stumble, I'll tell you in the advance. Ngunit para hindi tayo manggilalas at matisod, pinauna na pong sinabi ito ni Jesus. But even though there is a persecution and many difficulties, verse 20, your sorrow will be turned into joy. Ngunit kahit na marami po tayong pag-uusig at mga kahirapan, yung atin pong kalungkutan ay magiging kagalakan. So Jesus said, I have overcome the world. At sinabi din po ni Yesu Kristo na dinaig niya na po yung sanlibutan. Like Jesus overcome all the world and all temptation, the born-again Christian will overcome the temptations and difficulties. Kaya kung paanong pinagtagumpayan ni Jesus yung sanlibutan, ganoon din po yung mga tukso, yung lahat po na ipinanganak muli ng mga Kristiyano ay magtatagumpay sa mga tukso at kahirapan. So today, we're gonna learn these lessons one by one. Kaya ngayon, pag-aaralan po natin yung mga aral na to isa-isa. The verse 7, Jesus promised to give us the Holy Spirit. Kaya sa talata 7, ipinangako po ni Yesu Kristo na kanya pong isusugo yung mga aliw. So, would you read verse 7?
Gayunmay sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, makakabuti sa inyo na ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, ang mga aliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y umalis, siya'y susuguin ko sa inyo. This helper indicates the Holy Spirit. Kaya ito pong mga aliw o yung katulong ay tumutukoy sa banal na Espiritu. So John chapter 14 says, this helper help us and guide us. Kasi sabi po ng 1 Kapitulo 14 na ito pong mga aliw, ito po yung tutulong sa atin at gagabay. So when we realize the eternal redemption, even though we don't feel it, the Holy Spirit dwells in us. Kaya nga po, kapag naunawaan po natin yung walang hanggang katubusan, kahit hindi po natin ito nakaramdaman, yung banal na Espiritu ay nanahan na po sa atin. That's why if we don't live according to the will of God, we feel guilty. Kaya nga, di ba, kapag hindi po tayo nakakapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, tayo po ay nababagabag. Since we got salvation, when we look at the unsaved people, we feel compassion because we have a Holy Spirit. Simula nung naligtas din po tayo, kapag nakikita po natin yung mga ligaw na kaluluwa, tayo po inaawa sa kanila dahil meron na tayong Espiritu Santo. Then the Bible says, when the Holy Spirit comes, Holy Spirit help us to realize the will of God. Deep things in the Bible. Kaya nga po sinasabi din ng Biblia na kapag pumarito na sa atin yung banal na Espiritu, tutulungan niya po tayo na maunawaan yung mga malalalim na bagay sa Biblia. So verse 8, when He has come, when the Holy Spirit has come, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Kaya sabi sa verse 8, at pagdating niya, yung banal na Espiritu po, kanyang susumbatan ng sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katwiran at sa kahatulan. What is the sin? Kaya ano ba yung kasalanan? Verse 9, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. So many people misunderstand, sin is stealing, committing adultery, and killing people. Kaya maraming tao, mali yung pagkakaunawa nila. Akala nila yung kasalanan, yun daw po yung pagpatay, pagnanakaw. But Jesus already took away the sin of the world. Ngunit si Jesus po, di ba, kanya na pong inalis yung kasalanan ng sanlibutan. And when Jesus died on the cross, He said, tapos na, natupad na. At nang mamatay po si Jesus Cristo sa krus, kanya pong sinabi, natupad na. The wage of sin is death. Kaya yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And that's why, by the blood of Jesus Christ and by His death, He already paid all the penalty of our sins. Kaya nga po sa pamamagitan ng kamatayan at ng napakahalagang dugo ni Yesu Cristo, kanya pong binayaran yung lahat ng kabayaran ng kasalanan. That's why all people's sins were already forgiven, whether they know or not. Kaya nga po, lahat po ng kasalanan ng tao ay napatawad na alaman po nila o hindi. Then why people go to hell? Pero kung ganun, bakit may mga tao mapupunta sa impyerno? It's because they don't believe this. Ito po ay dahil hindi sila sumampalataya. So even though some people prepare the gift, if other people don't receive it, they cannot get the gift. Diba kahit po na naghanda ng regalo yung ibang tao, kung hindi po ito tatanggapin ng ibang tao, hindi po nila ito matatanggap. Even though Jesus already redeemed all people's sin, if the people don't believe this, they cannot get salvation. Kaya nga po kahit na pinatawad na po ni Jesus yung lahat ng ating mga kasalanan, pero kung hindi po tayo sasampalataya dito, hindi po tayo maliligtas. So this is the last sin. Kaya ito po yung huling kasalanan. Not believing. Yung hindi po pagsampalataya. Rejecting the love of Jesus. Yun po yung pagtakwil sa pag-ibig ni Jesus. Then there is no way to get salvation. At pagkatapos nun, wala na pong paraan ng kaligtasan. So the Bible says, of sin. What is the sin? They do not believe in Jesus. Kaya sabi ng Biblia, tungkol sa kasalanan, ano yung kasalanan? Hindi pagsampalataya kay Jesus. Please bookmark here and let's look at John chapter 3 verse 18. Lagyan po natin dito ng tanda at tignan po natin sa 1, Kapitulo 3, talatang 18. John chapter 3 verse 18. Sa 1 po, Kapitulo 3, talatang 18. He who believes in Him is not condemned. Kaya ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. The Bible doesn't say, he who attend the church and offering a lot is not condemned. Hindi po sinasabi ng Biblia na siyang nagpupunta sa simbahan o nagbibigay ng maraming handog ay hindi hinahatulan. He who believes in Him means the one, when we believe that Jesus already redeemed all our sins, these people is not condemned. Yung sumasampalataya sa Kanya, ibig sabihin, yung mga tao po na naninampalataya kay Yesu Kristo ay hindi po hinatulan. Then why people will be judged and go to hell? Pero bakit yung mga tao ay hatulan at mapupunta sa impyerno? But he who does not believe is condemned already. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na.
So only condition for people to go to hell is they don't believe this. Kaya yung kondisyon lamang po, kaya yung mga tao ay mapupunta sa impyerno, ay hindi po pagsampalataya. Then what does it mean, the believing? Kaya ano yung kahulugan ng pagsampalataya? Oh, many people say, oh, I believe in Jesus. Kaya maraming tao nagsasabi, oh, nananampalataya ako kay Jesus. I believe in eternal redemption. Naniniwala ako sa walang hanggang katubusan. But if we don't know the exact meaning of believe, they can be confused. Ngunit kung hindi po natin alam yung tunay na kahulugan ng pagsampalataya, tayo po talaga ay malilito. Some people think they believe in the gospel, but when they check, sometimes they don't believe. Kaya yung ibang tao, iniisip nila na sumasampalataya na sila sa Ebanghelyo. Pero kapag sinusuri po natin sila, minsan parang hindi naman. So there are many meanings of belief. Kaya marami pong kahulugan yung nakapaloob sa pagsampalataya. The first meaning is obey. Yung una po ay ang pagsunod. The verse 36, Sa John chapter 3 verse 36, John chapter 3 verse 36, this verse is very important. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. So he who believes in the Son has everlasting life, but he who does not obey, susunod, susundi, Sumusunod. sumusunod. So believing in opposite way, the word is not obey. Kaya po ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod, kaya yung pananampalataya, yung kabalintunaan po nito ay ang hindi pagsunod. So it's like this. Here is a one lady, Kaya parang ganito po yon. Meron po isang babae dito, and the man A and man B loves her. at si lalaki A at si lalaki B ay may gusto sa kanya. And A is pangit, Pero si A, pangit po siya, but rich. pero mayaman. And B, guapo, but poor. Pero si B naman, gwapo po siya, pero mahirap. So she think to whom she will marry. Kaya iniisip po niya kung kanino po siya magpapakasal. Then the friends ask her, do you decide? Kaya tinanong siya ng kaibigan niya, nakapagpasya ka na ba? And she said, I'm thinking and thinking, then I'm gonna do like this. At sabi niya, nag-iisip ako, pero may naisip ako isang bagay. In the morning, during the day, I'm gonna leave the rich man. Sabi niya na sa tuwing umaga, makikisama ako sa mayamang lalaki. But during the night, I'm gonna live with the handsome man. Pero sa gabi naman, tatabi ako sa gwapong lalaki. Is it possible? Posible po ba to? Huh? Oh, no! Hindi po. If she wants to get married, she has to choose one. Dahil kung gusto niya po talagang ikasal, dapat lamang po siyang pumili ng isa. She cannot insist both. Hindi niya po pwedeng piliin yung dalawa. So, if somebody wants to get married, he has to give up his lifestyle. Kaya nga po, kapag po may isang tao na gusto pong ikasal, kailangan niya pong isang tabi yung kanya pong nakagisnan. I want to get married, but I don't want to obey. Kapag sinabi niya, gusto ko nang ikasal, pero ayoko sumunod. Oh, I want to live with you, but I don't want to give up my all the boyfriend or girlfriend. At kapag sinabi niya na, sige, pwede akong ikasal sa'yo, pero hindi ko iiwan yung iba kong boyfriend, iba kong girlfriend. It doesn't make sense. Di ba? Wala po itong kabuluhan. When we decide to get married, we have to give up these kind of things. Kaya kapag nagpasya po tayong ikasal, kailangan po nating isang tabi lahat ng bagay na to. If we are not ready to obey, we cannot get salvation. Kaya nga po, kung hindi po tayong handang sumunod, hindi po tayo maliligtas. That's the believing. Yun po yung pagsampalataya. So, I want to go to heaven because when I study Bible, I have a sin and I'll go to hell. Kaya pa sinabi niya, gusto ko makapunta sa langit kasi nung pinag-aralan ko yung Biblia, meron akong kasalanan at mapupunta akong impyerno. But I don't want to change anything. Pero hindi ko babaguhin yung nakagisnan ko na. I don't want to obey you. Ayoko sumunod sa Diyos. I cannot stop my sin. If we have this kind of heart, God doesn't help us to believe the gospel. Kung sasabihin natin na ayokong itigil yung aking kasalanan, kung may ganito po tayong puso, hindi po tayo tutulungan ng Diyos na manampalataya sa Ebanghelyo. That's why when we conduct the Bible seminar, right after gospel session,
Many people confess that, oh, I got salvation, I understand eternal redemption. Kaya nga, di ba, sa tuwing nagsasagawa tayo ng Bible seminar, pagkatapos ng ikalimang session, sinasabi nila na, oh, ako na, unawaan ko na yung walang hanggang katubusan, naligtas na ako. But after 1 month or 1 year, they forgot everything. Pero pagkalipas na isang buwan, isang taon, nakalimutan na nila lahat ng bagay. Or they keep insisting their sins. O kaya naman, pinipilit pa rin nila yung kasalanan nila. They are not ready to obey. Kaya yung mga taong yun ay hindi po handang sumunod. Then how can we say they really believe the gospel? Kaya paano natin masasabi na talagang nanampalataya sila sa Ebanghelyo? It means how can we say they really get salvation? Kaya ibig sabihin nun, paano natin masasabi na talagang naligtas sila? That's why after 1 year, 5 years, 10 years, there is nothing change. Kaya nga pagkalipas ng isang taon, 5 taon, 10 taon, wala pa rin silang pagbabago. Because they are not ready to obey, God didn't help them to really believe the gospel. Dahil wala po silang puso na handang magsunod o sumunod, hindi po sila tinulungan ng Diyos na maunawaan yung Ebanghelyo. Let's look at Acts chapter 5. Tignan po natin sa Gawa, Kapitulo 5, Acts chapter 5, verse 31. sa talatang 31 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya ay itinaas ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang pinuno at tagapagligtas, upang bigyan ng Israel ng pagkakataong magsisi at ng kapatawaran ng mga kasalanan. In order to receive the forgiveness of sin, we have to believe Jesus as a Prince and Savior. Kaya para daw po makatanggap tayo ng kapatawaran ng mga kasalanan, kailangan po natin sumampalataya kay Jesus bilang pinuno at tagapagligtas. I want to believe Jesus only as a Savior. It's not possible. Kaya kung sasabihin natin, naniniwala ako kay Jesus bilang tagapagligtas lang, pero hindi po yun posible. I just want to believe Jesus who forgave all my sins. But I don't want to obey Jesus as the Prince, as a Lord. Kaya kung sasabihin natin na, gusto ko sumampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas ko lang, pero hindi ko siya susundin bilang aking pinuno. It doesn't make sense. Di ba? Wala po itong kabuluhan. I want your house, but I don't want to live with you. Gusto ko yung bahay mo, pero ayoko makasama ka sa bahay mo. I want Jesus as a Savior, but I don't want the Jesus as my Lord. Gusto ko si Jesus bilang tagapagligtas, pero ayoko kay Jesus bilang Panginoon. It doesn't make sense. Di ba? Wala pong kabuluhan. The Bible says Jesus is a Prince, our Lord and Savior. Kaya sinasabi po ng Biblia na si Jesus po ay pinuno at tagapagligtas. That's why if the people want to get salvation, they should be ready to obey Jesus. Kaya nga po, kung yung tao ay talagang handa na po na maligtas, handa rin po silang sumunod kay Jesus. And also, the believing, the meaning is knowing something. If we don't know, we cannot believe. At yung isa pa pong kahulugan ng pagsampalataya ay yung kaalaman o pag-alam sa isang bagay. Kung wala tayong alam, imposible man sumampalataya. That's why 1 John chapter 4 verse 16 says, we have known and believed the love. Kaya nga po sinabi sa unang 1, Kapitulo 4, talatang 16, na ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos. So when we know something, we can believe it. Kaya kapag may nalaman tayong bagay, pwede tayong sumampalataya. I have a 1,000 peso in my pocket. Kaya halimbawa, meron po akong 1,000 sa aking bulsa. Do you believe? Naniniwala ba kayo? Hindi. We can check. Pero pwede nating suriin. Today's offering. Ito po yung handog ko ngayon. So now, I have a 1,000 here. Do you believe? Ngayon, may 1,000 ako sa bulsa. Naniniwala ba kayo? Yes, because we know it. Opo, dahil alam na natin. So when we know, we can believe. Kaya kung alam na natin, pwede na tayong maniwala. So without knowing the Bible, we cannot believe the gospel. Kaya nga kung hindi po natin alam o kung wala tayong alam sa Biblia, hindi po natin talaga sasampalatayanan yung Ebanghelyo. And also, believing meaning is the trust. Ganun din po yung kahulugan ng pagsampalataya ay ang pagtitiwala. So if people think there is another way to be forgiven, like a Maria confession, attending the church, they cannot really believe the gospel. Kaya kapag yung mga tao iniisip nila na may iba pang paraan para maligtas sa pamamagitan ni Maria, sa pag-confess o kaya naman sa pag-attend ng church, hindi po nila sasampalatayanan yung Ebanghelyo. Let's go back to John chapter 16. Tignan po natin sa John chapter 16. Verse 9. That's why the people go to hell not because of their own sins, but because
they don't believe that Jesus redeemed all their sins. Dito po sa verse 9, kaya yung mga tao po ay napupunta po sa impyerno, hindi po dahil sa sarili nilang kasalanan, kundi dahil sa hindi po sila sumampalataya na pinatawad na po ni Jesus yung kaniyang lahat ng kasalanan. And verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Tungkol sa katwiran, sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. What is the righteousness? Kaya ano ba yung katwiran? Because I go to my Father and you see me no more. Sabi po dito, sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Jesus died for forgiveness of our sins. Kaya si Jesus po'y namatay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. But Jesus resurrected to give us His righteousness. Pero si Jesus po ay nabuhay po muli para po ibigay po sa atin yung kanyang katwiran. Righteousness, the Jesus righteousness means He never broke the law. Yung kahulugan po ng katwiran ni Jesus, hindi po niya nilabag yung kautusan. He never commit the sin. Ni hindi po siya nagkasala. That is the righteousness of Jesus. Yun po yung katwiran ni Jesus. So when Jesus resurrected, not only He forgave our sin, but also He gave us His own righteousness. Kaya nang mabuhay pong muli si Yesu Cristo, hindi niya lamang po pinatawad yung ating mga kasalanan, kundi ibinigay niya rin po sa atin yung kanyang sariling katwiran. Let's look at the Romans chapter 4. Tingnan po natin sa Roma, Kapitulo 4. Romans chapter 4, verse 25. Sa talatang 25 po, Would you read? na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Because of our sin, Jesus died. Kaya dahil sa ating mga kasalanan, namatay po si Jesus. But in order to give us the righteousness, Jesus was raised. Pero para maibigay po sa atin yung katwiran, si Jesus po ay binuhay muli. So for example, the one soldier committed big sin. Kaya halimbawa, may isang sundalo na gumawa ng malaking kasalanan. So he was death sentenced. Kaya siya po'y nahatulang mamatay. But the general forgave him. Pero yung general po nila o yung general nila ay pinatawad siya. But not only he forgave him, but also he made this soldier a general. Hindi lamang po siya pinatawad, kundi itinaas din po yung sundalo na yun bilang general. That is just like Jesus forgave us, not only for that, but also Jesus gave us His righteousness. Kaya gaya po ito ng pagpapatawad sa atin ni Yesu Cristo, hindi niya lamang po tayo pinatawad, kundi ibinigay po din sa atin yung kanya sariling katwiran. That's why the John chapter 16 verse 10 says, of righteousness, because I go to my Father and you see me no more. It indicates Jesus talk about His resurrection and the raising up to heaven. Kaya sabi po sa verse 10, tungkol sa katwiran, sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Tumutukoy po ito sa muling pagkabuhay ni Jesus at yung kanyang pag-akyat muli sa langit. And verse 11, of judgment, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Tungkol sa kahatulan, sapagkat ang pinuno ng sanlibutan ito ay hinatulan na. The ruler of this world is Satan. Kaya yung pinuno po ng sanlibutan ito ay si Satanas. When Jesus died on the cross, even Satan was judging. Nang mamatay po si Jesus sa krus, si Satanas din po ay nahatulan. Let's look at the Genesis chapter 3. Tingnan po natin sa Genesis chapter 3. Genesis chapter 3, verse 14. Sa talatang 14. Verse 14, would you read? Sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito ay isinumpa ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat mailap na hayop sa parang ang iyong tiyan ang ipanggagapang mo at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. God cursed the serpent, the Satan. Kaya sinumpa po ng Diyos yung ahas o kaya si Satanas. And then the last part, you shall eat the dust all the days of your life. At sa uling parte sabi, at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. The snake eat the dust. Yung ahas po ba ay kumakain ng alabok? Snake eat the mouse. Diba, daga Not po the yung dust. kinakain nito, hindi po alabok. What does it mean? Pero anong kahulugan po nito? When the man was created, this is the spiritual, the man was created as a spiritual being. Nang likain po ng Diyos, yung tao, siya po yung nilalang ng buhay na kaluluwa.
So through the Spirit, God is also Spirit. So through the Spirit, they have a fellowship. Kaya yung Diyos ay Espiritu, kaya sa pamagitan po ng Espiritu na nasa tao, sila po ay merong pakikisama. But when the man commit the sin, this spirit is disconnected from God. It means that the spirit is dead. Kaya nang ang tao ay magkasala, yung Espiritu po niya ay nahiwalay sa Diyos, ibig sabihin, yung kanya pong Espiritu ay namatay. So the man has only flesh. Kaya yung tao ay meron na lamang pong katawan. It's called the dust. At tawag po dito ay alabok. So verse 19, So verse 19, the last part, for dust you are, to the dust you shall return. sa huling parte, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Spirit is not alive anymore. Ibig sabihin, yung kanyang Espiritu ay hindi na po buhay. Man becomes dust. Yung tao ay naging alabok. So the Satan, you will eat the dust all the days of your life. It means the Satan will work in the unsaved people. Kaya yung sumpa ng Diyos na alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay, ibig sabihin po nito ay sa buong buhay po ni Satanas, gagawa po siya sa mga hindi ligtas na tao. That's why when Jesus rebuked the false prophets and the Pharisees, Jesus said, the serpents, brood of vipers. Kaya nga po nang sawayin po ni Jesucristo yung mga pinuno ng sinagoga, ganun din po yung mga Pariseyo, ang tawag po niya ay mga ahas. Because the Satan work in them. Dahil si Satanas po ay kumikilos sa kanila. Then the verse 15, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ay dudurog ng kanyang sakong. So the God prophesies, the Satan shall bruise you shall bruise his heel. So the Satan work in the first prophets. The Pharisees were the unsaved people. So through them, the Satan killed the body of Jesus Christ. Kaya pranopesiya po ng Diyos na kikilos si Satanas sa mga hindi ligtas na tao at sa pamamagitan po nila ay papatayin po yung katawan ni Jesucristo. So it's like you shall bruise his heel only. Kaya ito Heel. po'y gaya ng pagdurog ng kanyang sakong. But Jesus shall bruise the Satan's head. Pero si Jesus po yung dudurog ng ulo ni Satanas. So even though the Satan killed the body of Jesus Christ, through that death, Jesus achieved the eternal redemption. Kaya nga po, kahit na napatay po ni Satanas yung katawan ni Jesus, ngunit sa pamagitan ng kamatayan na yun, naisagawa po ni Jesus yung walang hanggang katubusan. So when the Holy Spirit comes in us, Holy Spirit help us to understand these kind of things. Kaya nga po, nung tinulungan po tayo ng banal na Espiritu, tinulungan niya po tayo na maunawaan yung mga bagay na to. Before we got salvation, even though we read the Bible, we cannot understand that. Bago po tayo maligtas, kahit na binabasa naman natin yung Biblia, hindi natin maunawaan to. But when we get salvation and receive the Holy Spirit one by one, we really understand the deep things in the Bible. Ngunit nung tayo po'y naligtas at natanggap po natin yung banal na Espiritu isa-isa sa atin, atin pong naunawaan yung walang hanggang katubusan. That's why when we look at the people who attend the church, have a eagerness, and offer the money, we still have a compassion to them. We don't believe they will go to heaven. Kaya nga kapag nakikita po natin yung mga tao na nagsisimba, merong kasigasigan at mga nagbibigay ng ipak-ikapo, kapag nakikita po natin sila, tayo po'y naaawa dahil hindi po sila mapupunta sa langit. That's why we do our best to evangelize them. Kaya nga po, ginagawa natin yung lahat nating mga kaya para ma-evangelize sila. Let's go back to John chapter 16. Balikan po natin sa John chapter 16. And Jesus said, when we get salvation, there must be the persecution and suffering. At sinabi din po ni Jesucristo na kapag tayo po'y naligtas, meron pong mga kahirapan at pang-uusig. The verse 1 and 2, would you read? Verse 1, ang mga bagay na ito'y sinabi sa inyo upang kayo'y wag matisod. Verse 2, kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga, talagang darating ang oras na ang sino mang papatay sa inyo ay mag-aakalang naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. So even though these people killed the saved people and persecuted them, they think that is the will of God. Kaya yung mga tao po na ito, kahit na pinapatay po nila yung mga ligtas na tao, iniisip po nila na ito po'y kalooban ng Diyos. That's why there are so many persecutions to save the people.
Kaya nga po, yun po yung dahilan kung bakit marami pong pag-uusig sa ating mga ligtas na tao. Look at the Apostle Paul. Tignan niyo po si Apostol Pablo. Before he got salvation, he has a zeal for God. Di ba, bago po siya maligtas, meron po siyang sigasig sa Diyos. But he heard that some people believe that Jesus as a Savior, Pero as a Messiah. narinig po niya na may mga tao na naniniwala na si Jesus daw po yung Kristo. He couldn't accept it. At hindi niya po yun matanggap. So he thought, these kind of people are worthy to die. Kaya inisip niya na yung mga taong naniniwala kay Jesus ay karapat dapat mamatay. So he thought he was right. Kaya iniisip niya na siya ay tama. But when he got salvation, he really realized Jesus is a Savior. Ngunit nang maligtas po si Apostol Pablo, talagang naunawaan niya na si Jesus yung tagapagligtas. Then his life was totally changing. At yung kanyang buhay ay talaga pong nabago. Even these days, many people persecute the saved people. Maski po sa panahon po natin, marami po mga tao na inililigtas inuusig yung mga ligtas na tao. In the family, if some people get salvation, the fight starts. Kaya sa isang pamilya, kapag meron po doon na naligtas, nagsisimula na po yung away. Saved family members wants to save other family members. Yung mga ligtas na tao, gusto nilang iligtas yung ibang pamilya nila. But unsaved family members persecute saved members. Pero yung mga hindi ligtas na mga pamilya nila, inuusig po niya yung mga ligtas na tao. Jesus said, the verse 4, but these things I have told you, that when the time comes, you may remember that I told you of them, and these things I did not say to you at the beginning, because I was with you. Sa verse 4, ang sabi po, subalit ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo, upang kung dumating ang kanilang oras, ay inyong maalala na sinabihan ko kayo tungkol sa kanila. At ang mga bagay na ito hindi ko sinabi sa inyo, buhat ng pasimula, sapagkat ako'y kasama ninyo. And verse 1, not to be stumbled, Jesus mentioned this in advance. At sabi po sa verse 1, para hindi po tayo matisod, pinauna na pong sabihin ito ni Jesucristo. You know, vaccination. Alam niyo po ba yung vaccination? When you get the vaccination, it means through vaccination, we protect in advance from the virus. Diba, ibig sabihin po ng vaccination, kapag tayo po yung nagkaroon ng vaccination, sa pauna po, tayo po yung naprotektahan nito sa bakterya. So before the saved people, disciples are persecuted, Jesus mentioned about this first. Because Jesus didn't want them to be embarrassed and stumble. Kaya bago po usigin yung mga alagad ni Jesus, pinauna niya na pong sabihin yung mga bagay na ito dahil ayaw po ni Jesus na sila po'y mahiya at matisod. So if we get salvation, we also have to be ready to face on the persecutions and difficulties. Kaya nga po, simula na tayo po'y naligtas, dapat na rin po tayo maging handa na harapin yung mga panguusig at mga kahirapan. When the persecution comes, we have to think, it's the time. Kaya kapag dumating na po yung panguusig, kailangan nating isipin na, ito na yung panahon nila. There are Cain and Abel. Nandito po si Cain at si Abel. Cain wants to go to heaven by his great work. Kaya si Cain po, gusto niya po makapunta sa langit sa pamagitan ng kanyang dakilang paggawa. Abel is the representative of saved people who goes to heaven by the blood of Jesus Christ. At si Abel naman po yung kumakatawan sa mga ligtas na tao na pupunta sa langit sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. When they offer the sacrifice to God, God only accepts Abel's offering. Nang sila po'y naghandog pareho ng handog sa Diyos, tinanggap lamang po tinanggap lamang po ng Diyos yung alay ni Abel. Then Cain really got mad. At si Cain talagang nagalit po siya. And he killed Abel. Hanggang sa kanya na pong pinatay si Abel. This it shows us that even now, the people who try to go to heaven by their own zeal and effort persecute the saved people. Kaya ito po yung nagpapakita sa atin na kahit po sa panahon natin, yung mga tao na umaasa sa kanilang sariling katwiran at kasigasigan, kanila pong inuusig yung mga taong naligtas. Did you say the salvation is free and even though you don't do anything, you can go to heaven? No way! Kaya sasabihin nila, sinabi mo ba na yung kaligtasan ay libre at walang kailangan anumang gawin? O hindi yung totoo. You just attend the Bible seminar for 5 days. Some retreat only 3 days. But now,
You go to heaven? No way. Umatin ka lang ng Bible seminar ng 5 araw, o kaya ng summer retreat ng 3 araw, tapos mapupunta ka sa langit? Ay, hindi yan totoo. I had attended church for 50 years. Ako nga, nagsimba na ako ng 50 taon. But still, I'm not sure to go to heaven. Then, how dare can you say you go to heaven surely? Pero hindi pa rin ako sigurado na makakapasok ako sa langit. Pero paano mo nasabi? These people who try to go to heaven by their own work persecute to save the people. Kaya yung mga tao po na gustong pumasok sa langit sa pamagitan ng kanilang sariling gawa, kanila pong inuusig yung mga ligtas na tao. So we should be ready to face on the persecutions and difficulties. Kaya dapat po tayo maging handa na harapin yung mga kahirapan at mga pag-uusig. Let's look at the Acts chapter 7. Tignan po natin sa mga gawa, Kapitulo 7. Acts chapter 7. In Acts chapter 7, there is a death of Stephen. Dito po sa gawa, Kapitulo 7, nandito po yung kamatayan ni Esteban. When he boldly preached the gospel, the Jewish people stoned and killed him. Nang kanya pong may katapangang ipangaral yung ebanghelyo, yung mga Hudyo po, kanina pong binato po siya hanggang mamatay. Since that time, the chapter 8 verse 1, there was a great persecution. At mula po ng oras po na yon hanggang sa chapter 8 verse 1, nandun po yung malaking pang-uusig. Would you read? Si Saulo ay sumang-ayon sa pagpatay sa kanya. Nang araw na iyon ay nagkaroon ng malawakang pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At lahat ay nagkaiwalay sa buong lupain ng Judea at Samaria, maliban sa mga apostol. So because of great persecution, all the saved people scattered. Kaya dahil po sa malawakang pang-uusig, yung lahat po ng mga ligtas na tao ay nagkaiwalay. But they didn't hid in the house and tremble. Pero hindi po sila nagtago sa mga bahay o kaya nanginig. The verse 3, wherever they went, they preached the gospel. Kundi sa verse 3 po, saan man po sila pumaroon ay kanila pong ipinangangaral yung salita. The verse 4. Verse 4, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay na ipinangaral ang salita. Yes. They were ready to be persecuted. Kaya ibig sabihin, handa po silang usigin. So, if we really get salvation, we have to know the spiritual war starts. Kaya kung tayo po ay talagang naligtas na, kailangan po natin maunawaan na yung spiritual na digmaan ay nagsimula na. In the family, in the work, or in the community, the persecution will come. Sa ating pamilya, sa ating trabaho, o kaya sa komunidad na kinabibilangan natin, yung pang-uusig ay nagsimula na. When it comes, don't be embarrassed. Kaya kapag nangyari po ito, wag po kayong mahiya. As Jesus said, don't be stumbled. Kaya gaya ng sinabi ni Jesus, wag kayong matisod. As a Christian, it's worthy to accept it. Kaya bilang Kristiyano, ito po yung karapat-dapat na tanggapin natin. So the Apostle Peter, all the disciples were martyred for the gospel. Kaya yung lahat po ng mga alagad, sila po ay naging martir para po sa ebanghelyo. Apostle Peter, there was a great fire in Rome. At si Apostol Pedro naman, may panahon po niya, meron pong malaking sunog sa Roma. That's why there was a rumor, the people spread the rumor, Jewish people burned the house. At pinagkalat po yung mga sabi-sabi na yung mga Hudyo daw po yung nagsunog ng mga bahay ng taga-Roma. So they wanted to kill the Jewish people. Kaya nga po, ninanais nilang patayin yung mga Hudyo. At the time, the other brethren encouraged Apostle Peter to run away. Noong mga panahon po na yon, yung mga kapatiran noon ay sinabihan si Apostol Pedro na tumakas na. To continue to preach the gospel, you have to flee. Kailangan mo ipagpatuloy yung pangangaral ng ebanghelyo, kailangan mo na umalis. So when he get out of the Rome, he met Jesus. Kaya nung siya po ay papalabas na sa Roma, kanya pong nakita si Jesus. The Jesus going to this way. At si Jesus ay pabalik sa Roma. So the Apostle Peter asked Jesus, Kaya si Apostol Pedro, tinanong niya po si Jesus, where are you going, Jesus? Where will you go? Where are you going? Saan ka po patungo, Jesus? Then Jesus said, I'm going to Rome that you fled away. At sabi po ni Jesus na ako'y tutungo sa Roma na iyong iiwan. I'm going to die again for the unsaved people in Rome. Handa akong mamatay muli para sa mga hindi ligtas na tao na nasa Roma. At the time, Apostle Peter realized that fleeing away is not the will of God.
Noong oras po na yun, naunawaan ni Apostol Pedro na yung pagtakas ay hindi po kalooban ng Diyos. He realized the dying in Rome is the will of Jesus. Naunawaan po niya na yung kamatayan niya po sa Roma, yun po yung kalooban ni Jesus. So immediately he went back to Rome and he was caught. Kaya nga po, yung ginawa niya, dali-dali po siyang bumalik sa Roma at siya po ay hinuli. The wife of Peter wanted to follow him. At yung asawa po ni Pedro, gusto po siyang sundan. And Peter didn't want to bring her. At ayaw pong dalhin siya ni Pedro. But his wife said, for whole our life, we went together. Then why you stop me in the last moment? Pero sinabi ng asawang babae ni Apostol Pedro na sa buong buhay natin magkasama tayo, pero bakit ngayon pinipigil mo ako? So she followed, and the two of them were martyred together. Kaya sumunod po siya kay Pedro at dalawa po silang naging martir para sa Ebanghelyo. When the people when the people crucified Apostle Peter, he said, Jesus was crucified. Then I'm not worthy to crucify like a Jesus. Kaya nang planuhing ipako na po si Pedro sa krus, sinabi po niya na si Jesus ay ipinako sa krus, kaya hindi ako dapat na ipako din sa krus. So he asked to let him crucified upside down. Kaya tinanong niya na lamang po sila na kung pwede siyang ipako pero pabaliktad. What about Andrew? Paano naman po si Andres? He preached the gospel in Greek. Si Andres Greece? po, ipinangaral niya po yung ebanghelyo sa Greece. Greece. And he was caught. And he was whipped and persecuted. At siya din po ay hinuli, siya po'y pinagpapalo-palo, at siya po'y pinag-uusig. And he also was crucified in the X-shaped cross. At si Andres din po ay pinako dun po sa krus na hugis ng X. He survived on the cross for 4 days. Siya po ay nabuhay pa sa krus na yon sa loob ng 4 na araw. During 4 days, he kept preaching the gospel to other soldiers. At sa loob po ng 4 na araw, kanya pong patuloy na ipinapangaral yung ebanghelyo doon po sa mga sundalo. What about Thomas? Paano naman po si Tomas? In India, in Chennai, there is the tomb of Thomas. Doon po sa India, doon po sa Chennai, nandun po yung libingan ni Tomas. From Jerusalem to India, that Chennai is almost 1,500 kilometers. Mula po sa Jerusalem, patungo po sa India, doon po sa Chennai, ito po ay 1,500 kilometer kung lalakarin. But he take the long journey for the gospel. Ngunit si Tomas po ay gumugol ng mahabang paglalakbay para sa ebanghelyo. The other people speared him and he was martyred. Kaya yung ibang tao ay inulus po siya ng spear at siya po ay naging martir. Even though there were great persecution, nobody stopped save the people to preach the gospel. Kaya nga po, kahit na napakarami pong pag-uusig, wala pong sino man yung nakatigil sa mga ligtas na mga Kristiyano na ipangaral yung ebanghelyo. Because all of them already listened the word of Jesus. There is a persecution. Dahil lahat po sila ay narinig na po yung salita ni Jesus na mayroong pag-uusig. But after persecution, there is a great joy. Pero pagkatapos ng pag-uusig ay mayroong labis na kagalakan. Let's look at the Luke chapter 6. Tignan po natin sa Lucas kapitulo 6. Luke chapter 6 verse 15. Sa talatang 15 po. Here is a Simon. Narito po si Simon. So, would you read? Verse 15, si Mateo, si Tomas, si Santiago, na anak ni Alfeo, si Simon na tinatawag na masigasig. So this Simon is not Simon Peter. Kaya ito pong Simon na to ay hindi po si Simon Pedro. Simon called the Zealot, so he's another disciple. Kaya yung tawag po kay Simon ay masigasig, kaya iba po itong alagad. According to the record, he went to the Asia Minor and North Africa and the Babylon. Ayon po sa talaan, siya po ay naglakbay sa Asia Minor, sa Hilagang Africa. And when he preached the gospel in Persia, he was caught. At sa Persia. At nang kanya pong ipangaral yung ebanghelyo sa Persia, siya po ay hinuli. And he was hanged upside down. At siya po ay binitin din po ng patiwarik. And people cut down all the body with a saw. At yung ginawa po ng mga tao ay pinutol po yung kanyang buong katawan gamit yung espada. So even though his body was cut down with the saw, he didn't deny Jesus.
Kaya kahit na pinutol po yung kanya pong katawan, gamit po yung espada, hindi po niya itinakwil si Jesus. Let's look at the Hebrew chapter 11. Tignan po natin sa Hebreo, Kapitulo 11. Hebrew chapter 11. The Hebrew chapter 11 is the chapter of faith. Kaya yung Hebreo, Kapitulo 11, ito po yung kapitulo ng pananampalataya. All the people who have the real faith are written here. Kaya yung mga tao po na meron pong tunay na pananampalataya ay nakasulat dito. And the verse 37, Sa verse 37 po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. sila'y pinagbabato hanggang mamatay, nilagari, pinagpapatay sa tabak, sila'y naglibot na may suot na balat ng mga tupa at kambing, mga naghihirap, pinag-uusig, inaapi. Yes. The day was sown in two. So Kasi- it indicates the Simon called the Zealot. Kaya sila po ay nilalagari. Yung tumutukoy po dito ay si Simon na masigasig. Even though there is a torment and the persecution and suffering, these Christians didn't deny Jesus. Kaya kahit na meron po talagang labis na pang-uusig, kahirapan, nito po mga Kristiyano na to ay hindi po tinakwil si Jesus. The verse 38, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na sa mga iyon ay hindi karapat-dapat ang sanlibutan, sila'y nagpalaboy-laboy sa mga ilang, sa mga kabundukan, sa mga yungib, at sa mga lungga sa lupa. Of whom the world was not worthy. World cannot win these people. Na sa mga iyon ay hindi karapat-dapat ang sanlibutan. Ibig sabihin, hindi karapat-dapat yung sanlibutan para sa mga tao na to. Satan couldn't stop these saved people to preach the gospel. Si Satanas po, hindi niya po napigil. Ito po mga ligtas na tao na ipangaral yung ebanghelyo. Even though there is a persecution, who wins? Kaya kahit na meron pong kahirapan o pang-uusig, sino po yung nagtagumpay? Satan killed Jesus Christ. Pinatay ni Satanas si Jesus. Satan killed his disciples. Pinatay din ni Satanas yung mga alagad niya. But who wins? Pero sino po yung nagtagumpay? Jesus got the victory. Si Jesus po yung nagtagumpay. And all the disciples keep preaching the gospel until the Africa and all around the world. At yung lahat ng mga alagad ay ipinangaral yung ebanghelyo mula po sa Afrika at sa buong mundo. Even these days, the many so-called Christian persecute the real Christian. Maski sa panahon po natin, marami mga tinatawag na mga Kristiyano, yung inuusig yung mga tunay na Kristiyano. That church is strange. They are heresy. Yung church na yun, kakaiba yan, mga heresiya sila. But who wins? Pero sino yung nagtatagumpay? The real Christian, nobody can stop them to preach the gospel. Walang sino man yung makakapigil sa mga tunay na Kristiyano na ipangaral yung No ebanghelyo. matter what kind of persecution we have, we cannot stop preaching the gospel. Ano mang uri ng pag-uusig yung meron po tayo, dapat hindi natin itigil yung pangangaral ng ebanghelyo. So John chapter 16, verse 33, Jesus said like this. Kaya sinabi ni Jesus sa John chapter 16, verse 33, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo, upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan, sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Jesus didn't say you will be comfort and you will have no tribulation. Kaya hindi po sinabi ni Jesus na kayo ay merong kaaliwan o meron kayong aywat at walang kahirapan. Jesus clearly says you will be persecuted. You will have a tribulation. Pero malinaw pong sinasabi ni Jesus na kayo'y mahaharap sa pag-uusig. In the world, you will have a tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Jesus overcame all the persecutions and all temptation of Satan. Kaya dinaig po ni Jesus Kristo yung lahat ng pang-uusig at mga tukso ni Satanas. The born-again Christian also will overcome all kinds of persecution and eventually preach the gospel. Kaya lahat po ng ipinanganak muli ng mga Kristiyano ay magtatagumpayan din po yung lahat ng kahirapan at patuloy po nilang ipapangaral yung ebanghelyo. So even though we have a persecution and sufferings, the Bible says that sorrow will turn into the joy. Kaya nga kahit na meron po tayong mga pang-uusig at kahirapan, yung sinasabi ng Biblia na yung mga pagtangis na yun ay magiging kagalakan. Chapter 16 verse 20, Sa John chapter 16 verse 20 po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na kayo iiyak at tatangis, subalit ang sanlibutan ay magagalak. Kayo'y malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan.
weeping, lamentation first. Kaya iiyak at tatangis muna. But the day will come to rejoice. Pero darating yung oras ng kagalakan. You will be sorrowful, but your sorrow will be turned into joy. Kayo'y malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan. The verse 21, would you read? Kapag ang babae ay nanganganak, siya ay nahihirapan sapagkat dumating na ang kanyang oras. Ngunit pagkapanganak niya sa sanggol ay hindi na niya naaalala ang hirap dahil sa kagalakan. Sa pagkapanganak sa isang tao sa sanlibutan. I don't know what kind of pain it is. Kaya hindi ko po maisip yung kahirapan na to. The pain to deliver a baby is one of the greatest pain. Kaya yung kahirapan sa panganganak, isa po to sa mas malaking kahirapan. So before giving a birth, the mother is so afraid and worried. Kaya di ba, bago po manganak, yung mga nanay talaga pong natatakot sila at nag-aalala. And it's so painful. Dahil ito po ay labis na napakasakit. But when she look at the baby, she's so joyful. Pero kapag nakikita niya na po yung kanyang anak, labis po yung kagalakan niya. And when the baby grows up and hold the hands and says, Mama, then heart is full of joy. At kapag nakikita nila na lumalaki na yung anak nila, hinahawakan yung kamay nila at sinasabi na, Mama, kaya yung puso po nila ay napupuno ng kagalakan. The baby says, Dad? Yes, I'm your dad. At kapag sinabi ng bata, Tatay, oo, ako yung tatay mo. So joyful. Kaya, di ba, meron tayong labis na kagalakan. That's why we want another baby. Kaya nagnanais tayo ng isa pang anak. Like this, even when we preach the gospel, we are rejected and there is a persecution. Kaya gaya po nito, kapag pinapangaral po natin yung ebanghelyo, meron po mga kahirapan at pag-uusig. Our heart is so painful. Yung ating puso ay nadudurog. Sometimes we cry and sometimes we are depressed. Minsan tumatangis tayo at minsan nalulumo rin po tayo. But when they get salvation, our heart is full of joy. Pero kapag sila po ay naligtas, yung ating puso ay napupuno ng kagalakan. That's why we try to evangelize again. Kaya nga sinusubukan ulit natin na makapag-evangelize. When we visit the brothers and sisters who departed from the church, we are so sorrowful. Kaya kapag binibisita natin yung mga kapatid na umalis na sa church, tayo po ay nababalisa. 1 month ago, 1 year ago, we studied the Bible together and we preached the gospel together. Makalipas yung isang buwan, yung isang taon, magkasama nating ipinapangaral yung ebanghelyo at inaaral yung Biblia. But their heart is getting cold. Pero yung puso nila ay nanlamig na. They live like unsaved people. Sila ay namumuhay na nagaya ng mga hindi ligtas na tao. And they don't miss the church. At hindi na rin nila naiisip yung church. Then we are so sad. Kaya nga, meron po tayong labis na kalungkutan. But when we visit them again and again, and even though there is a great pain, and when they return, our heart is full of joy. Kaya nga kapag binibisita po natin sila ng paulit-ulit, kahit na meron po tayong malaking sakit sa puso natin, kapag sila po'y bumalik sa church, meron po tayong labis na kagalakan. So when the brothers and sisters repent and come back to the church, all other brothers and sisters hug them and hold their hands and welcome, welcome. We are so joyful. Kaya kapag may Kristiyano na nagsisi at bumalik sa church, yung mga kapatid ay niyayakap sila, inahawakan yung kamay nila at labis sila nagagalak. The verse 22, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo sa ngayon ay may kalungkutan, ngunit muli ko kayong makikita. Magagalak ang inyong puso at walang makakapag-alis sa inyo ng inyong kagalakan. When Jesus said that He will live and die on the cross, they were sorrowful. Kaya na sinabi ni Jesus na siya ay aalis, mamamatay sa krus, sila ay labis na nalungkot. But Jesus said, I'll see you again. It means that He will resurrect it. Pero sinabi ni Jesus na muli ko kayong makikita, ibig sabihin mabubuhay siyang muli. Then your heart will rejoice and your joy no one will take from you. At magagalak ang inyong puso at wala makakapag-alis sa inyo ng inyong kagalakan. When Jesus was resurrected and appeared among disciples, He showed His hands and side and said, peace to you. Kaya nang si Jesus ay nabuhay muli, siya po'y lumitaw sa harapan ng kanyang mga alagad at ipinakita niya po yung kanyang kamay na may butas at kanyang tagiliran at sinabi niya na kapayapaan ang sumainyo. Peace to you, peace to you. Kapayapaan ang sumaiyo, kapayapaan ang sumainyo. It means you don't need to afraid to go to hell. Kaya ibig sabihin, hindi ka na labis na matatakot na mapunta pa sa impyerno. Their heart was great, the full of joy. Kaya yung puso po nila ay napuno ng kagalakan. Here is a very important rule in the Bible.
Kaya narito po yung importanteng kautusan sa Biblia. Suffering first and glory later. Kahirapan muna bago ang kaluwalhatian. Jesus came to this world to save sinners. Kaya si Jesus ay pumarito sa sanlibutan para iligtas yung mga makasalanan. In the first coming, he suffered a lot. Sa kanyang unang pagparito, siya ay labis na naghirap. But when he comes again, in the second coming, he will come as a King of Kings. Ngunit sa kanyang pagbabalik muli sa ikalawang pagbalik, siya po ay babalik bilang hari ng mga hari. When he suffered, he became glorious. Nang siya ay nagdusa, kanya natanggap yung kaluwalhatian. And he was born in the manger. At siya po ay ipinanganak sa sabsaban. He became humble. At siya po ay naging mapagkumbaba. But when he became humble, God the Father raised him up. Ngunit nung siya po ay nagpakumbaba, yung Diyos Ama ay itinaas po siya. So, the important rule in the Bible is suffering first and then glory later. Kaya yung mahalagang kautusan na nasa Biblia, yung kahirapan po muna bago yung kaluwalhatian. Let's look at Luke chapter 24. Kaya tignan po natin sa Lucas, Kapitulo 24. Luke chapter 24, verse 25. Lucas po, Kapitulo 24, talatang 25. 26. Talata 26 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi ba kailangan ang Kristo ay magdusa ng mga bagay na ito at pagkatapos ay pumasok sa kanyang kaluwalhatian? Yes. Suffering first, and then Jesus entered into His glory. Glory later. Kaya pagdurusa muna at pagkatapos ay pumasok si Jesus sa kanyang kaluwalhatian. So when God created the heavens and the earth, the way for God to create the heavens and the earth show us the suffering first and glory later. Kaya yung paraan ng paglikha ng Diyos, ito po yung nagpapakita sa atin na kailangan muna ng kahirapan bago yung kaluwalhatian. Let's look at the Genesis chapter 1. Tingnan po natin sa Genesis chapter 1. The verse 5. Sa talatang 5 po. Would you read? Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng unang araw. Gabi and umaga. Tama po ba? Evening first and then morning. Kaya gabi po muna bago ang umaga. The verse 8, the last part, the evening and the morning. Kaya sa huling parte, nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga. Verse 13, evening and the morning. At sa verse 13 din po, nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga. Verse 19, evening and the morning. At sa verse 19, gabi muna bago ang umaga. Verse 23, evening and the morning. Maging sa talatang 23, gabi muna bago ang umaga. Verse 31, evening and the morning. Sa talata 31 din, na gabi muna at bago ang umaga. So usually when we count to the one day, we count from the morning to evening. Di ba tayo po, kapag binibilang po natin yung isang araw, binibilang natin mula sa umaga bago maggabi. But in Israel, according to this verse, they count to the one day from evening and to the morning. Kaya sa Israel po, kapag binibilang nila yung umaga, ayon po sa Biblia, nagsisimula sila sa gabi bago yung umaga. It means when we get salvation, suffering first and glory later. Kaya ibig sabihin, nung tayo po'y naligtas na, meron munang kahirapan bago yung kaluwalhatian. But the way of Satan is totally opposite. Pero yung paraan po ni Satanas, talagang labis na magkaiba. Enjoying first and then the end is so terrible. Kaya magpakasasa muna at sa kalulihan, ito ay labis na nakakapanlumo. Though in Proverbs chapter 7, there was a harlot. Kaya sa Kawikaan Kapitulo 11, nandito po yung bayarang babae. The one boy approached her house. May isang binata na lumapit sa kanyang bahay. She caught him. At kanya pong dinakip siya. And she said, let's enjoy for whole night. Kaya nung nahuli na niya po siya, sabi niya na tayo magpakasaya sa buong magdamag. But Bible clearly says, he is like a ox, which goes to the slaughter. Pero malinaw na sinasabi ng Biblia na siya po ay gaya ng baka na
na dinadala patungo sa katayan. So that's the price of enjoying the world. Kaya yun po yung kabayaran ng pagpapakasasa dito sa sanlibutan. When he commit the sin, he was joyful and it's so nice. Nung siya ay nagkakasala, siya ay labis na nagagalak at sinasabi na napakabuti nito. But the end is so terrible. Pero yung katapusan nito ay labis na nakakapanlumo. He can lose everything. Maaari niya pong mawala yung lahat ng bagay. Let's look at Isaiah chapter 21. Kaya tignan po natin sa Isaiah, Kapitulo 21. Isaiah chapter 21, verse 11 and 12. Kapitulo 21 po, talatang 11 hanggang 12. This is the prophecy about Edom. Kaya narito po yung propesya tungkol po sa Edom. The verse 11, burden against the Duma. Duma indicates Edom. Ang pahayag tungkol sa Duma, yung Duma ay tumutukoy sa Edom. Edom is the brother country, the descendants of Esau. Kasi yung Edom po, ito po yung mga inapo ni Esau. So the brother country of Israel. Kaya ito po yung mga bansa na kapatid ng Israel. But when Israel was attacked by Babylon, they were joyful. Pero nang salakayin po ng Babylonia yung Israel, labis po silang nagalak. And they even killed the Israel people. At nakisali pa sila sa pagpatay sa mga Israelita. That's why God prophesied the judgment of Edom. Kaya pinagpresiya po ng Diyos yung paghahatol niya sa Edom. Then verse 11, would you read? Ang pahayag tungkol sa Duma, may tumatawag sa akin mula sa Seir, bantay, gaano pa katagal ang gabi, bantay, gaano pa katagal ang gabi. And verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ng bantay, ang umaga ay dumarating at gayon din ang gabi. Kung kayo'y mag-uusisa, mag-usisa kayo, muli kayong bumalik. Yes. The morning comes, but also the night. Ang umaga ay dumarating at gayon din ang gabi. It means, Edom, you think the morning comes, but night will come soon. Ngunit, ibig sabihin po nito na kayong mga Edomita, iniisip nyo ba na darating yung umaga? Hindi, kundi darating ang gabi. So this is the way of Satan. Kaya ito po yung paraan ni Satanas. Satan tempt people with the temporary joy. Kaya tinutokso po ni Satanas yung mga tao sa pamamagitan ng mga panandaliang kasiyahan. But later, the end is so terrible and painful. Pero yung katapusan po nito ay labis na nakarimarim at nakakapanlumo. But the way of God is totally different. The suffering first, but the end is so glorious. Pero yung paraan po ng Diyos ay labis na kabalitonaan po nito. Kahirapan po muna bago yung kaluwalhatian. Let's look at the Psalm number 30. Tignan po natin sa awit, talatang 30. Psalm number 30, verse 3 and 4. Sa talatang The 4 and 5. Kapitulo 30 po, talatang 4 hanggang 5. 4 and 5, would you read? Magsiawit kayo ng papuri sa Panginoon, kayong kanyang mga banal, at magpasalamat kayo sa kanyang banal na pangalan. Sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang, at ang kanyang paglingap ay panghabang buhay. Maaring magtagal ng magdamag ang pag-iyak, ngunit sa kinaumagahan ay dumarating ang galak. His anger is just a moment. Kaya yung galit daw po ng Diyos ay panandalian lamang. The weeping and the sorrow is just a moment. At yung ating pong maaring magtagal ng magdamag ang pag-iyak. But the joy comes in the morning. Ngunit sa kinaumagahan ay dumarating ang galak. Even though we have a pain and sorrow, when we live according to the will of God, the joy comes in the morning. Kaya kung meron po tayong kahirapan at kaguluhan, kung tayo po'y magtitiwala sa Diyos, yung kinaumagahan o yung kagalakan ay darating. Verse 11, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Iyong ginawang sayaw para sa akin ang pagtangis ko, hinubad mo ang aking damit sako, at binigkisan mo ako ng kagalakan. Yes. So, God can do like this. God can turn our sorrow into the great joy. Kaya kaya pong gawin ng Diyos yung bagay na ito. Kaya po niyang gawing kagalakan yung ating kahirapan. So we have to believe that when the suffering comes, when the night comes, we have to believe that the morning will come. Kaya kapag dumating na po yung gabi, dapat po tayong sumampalataya na parating na yung umaga.
There is the billionaire in America, Carnegie, Kaya si Kanik po, isa po siyang bilyonaryo sa Amerika. and in his office there is his favorite picture. At sa kanya pong opisina, meron po siya dung paboritong larawan. And here is a very old boat, At ito po yung luma na po niya na barko. and the sea is very dry, At yung karagatan po ay labis na pong natuyo. and the sea is very far. At yung karagatan po ay napakalayo. But here the somebody asked him why this is your favorite picture. Kaya meron po nagtanong sa kanya na, bakit mo paborito itong larawan na to? Then it says under the picture it says the high tide must come. Dahil doon po sa larawan, meron pong nakapahayag doon na yung pagtaas ng tubig ay paparating na. On that day the high tide comes, I'm gonna go to the sea. Sa oras na tumaas na yung tubig, ako ay papalaot sa dagat. So even though our life is in the night, the morning is coming. Kaya kahit na yung kalagayan po natin o yung buhay po natin ay nasa kadiliman, darating din po yung umaga. So let's look at the Psalm number 74. Tignan po natin sa mga awit, Kapitulo 64. Here is a very important verse, 74 verse 16. Chapter 74 po, verse 16. Verse 16 and 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Iyo ang araw at ang gabi man, iyong inihanda ang mga tanglaw at ang araw, itinakda mo ang lahat ng mga hangganan ng daigdig, iyong ginawa ang tag-init at ang taglamig. The day is yours. Ang araw ay iyo. So God allowed us to have the day. Kaya pinaintulot po ng Diyos sa atin yung magkaroon ng araw. But here is a very important part. The night also is yours. Pero narito po yung mahalagang parte at ang gabi man. So God allowed us to have the night also. Kaya pinaintulot din po sa atin ng Diyos na magkaroon ng gabi. So there must be, even though we have a night and suffering, there must be God's will. Kaya kahit na nasa gabi po tayo o nasa kahirapan, maaring nandun po yung kalooban ng Diyos. God doesn't make a mistake. Dahil yung Diyos ay hindi nagkakamali. One day, when we have the fellowship, suddenly the light turned off. Diba? Halimbawa, isang araw tayo, nung tayo nagkakaroon ng fellowship, nang biglaan, yung ilaw ay namatay. Because one brother leaned the wall and he turned the switch. Dahil may isang brother na sumandal sa pader at kanya napindot yung mga pindutan. That's mistake. Ito ay kamalian. But God doesn't make a mistake. Pero yung Diyos ay hindi nagkakamali. I try to give you the day, but it's night. My fault. God doesn't say that. Yung Diyos ay hindi nagkakamali na, gusto sana kita bigyan ng umaga, kaso napindot ko yung gabi. Exactly according to the God's will, sometimes we are in the night, sometimes we are in the day. Kaya malinaw na ayon po sa kalooban po ng Diyos, minsan tayo ay nasa gabi at minsan tayo ay nasa umaga. Because God has a plan. Dahil yung Diyos ay may plano. So, when we try to evangelize our family, and when we live according to the will of God, sometimes we are in the night. Di ba? Kapag kasi ini-evangelize po natin yung ating pamilya o kaya tayo sinusubukan nating mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, minsan nasa gabi pa rin tayo. But during the night, we learn how to rely on God. Pero sa oras ng kinagabihan, tayo po'y natututo kung paano po magtitiwala sa Diyos. We learned the more word of God. Natututunan natin ng higit yung salita ng Diyos. And we learned how to, through the night, we grew up and trained. At hindi natututunan na sa pamamagitan ng kinagabihan, tayo ay nasasanay. And we believe that when the high tide comes, we go to the sea. At nagtitiwala rin tayo na kapag tumaas na yung tubig, tayo ay papalaot sa dagat. That's why, whether we are in the night or day, we can do our best to live according to the will of God. Kaya nga po na kung tayo may nasa kinagabihan o kinaumagahan, subukin pa rin po natin mamuhay ayon po sa kalooban po ng Diyos. It says, before the morning, it is the most dark before the morning. Kaya meron pong kasabihan na bago mag-umaga, dumarating yung pinakamadalim na gabi. So in John chapter 16,
Kaya dito po sa Let's go back to John chapter 16. dito po sa John chapter 16, The verse 20 again. sa talatang 20 po ulit. Let's read it together again. 3, 2, 1. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na kayo'y iiyak at tatangis, subalit ang sanlibutan ay magagalak. Kayo'y malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan. Yes. So if we really believe this verse, no matter what happens in our life, we can be bold. Kaya kung nagtitiwala tayo dito po sa talatang pong ito, ano man yung mangyari sa ating pong buhay, tayo ay magiging matapang. Do you have a sorrow? Meron ba kayong kahirapan? Do you have a pain and concern? Meron ba kayo na dinadanas na sakit at mga alalahanin? When you wait, the morning will come. Kung kayo po yung makakapag-intay, darating din po yung umaga. Then God will turn your sorrow into the joy. At gagawin ng Diyos na ang iyong kahirapan ay magiging kagalakan. Even though we don't have a joy in this world, when we stand before God, we will see all our sorrow and tear turn into the great joy. Kaya kahit na wala po tayong kagalakan dito sa sanlibutan, kapag tayo po'y naroon na sa langit, may kita po natin yung malaking kagalakan. So John chapter 16 talk about simply the three things. Kaya yung John chapter 16, tumutukoy lamang po ito sa tatlong bagay. The Holy Spirit will come and teach us. Yung banal na spirito ay darating at tuturuan tayo. Then when we get the salvation and receive the Holy Spirit, there is a persecution. At kapag tayo ay naligtas at natanggap yung banal na spirito, merong mga pag-uusig. But even though we have a persecutions and suffering, God will turn all our things, sufferings and persecution into the joy. Pero kahit na meron tayong mga kahirapan at pang-uusig, gagawin ng Diyos na yung lahat ng ating kahirapan at pag-uusig ay magiging kagalakan. 나인tindihan po? So when we invite the people and when we are rejected, and when we try to keep our faith, there are many difficulties. But when we endure, God will turn all our suffering into the joy. Kaya kapag sinubukan natin mag-imbita ng mga tao at kanila po tayong tanggihan, kung meron man po mga kahirapan, kahit na sinusubukan natin mamuhay ayon sa kalooban po ng Diyos, kung tayo po yung makakapagtiis, isang araw, darating din po yung umaga. Let's pray together. Manalangin na po tayo. Our Heavenly